Um, Ito po yung pang third video upload ko, which is about pa rin po sa experience ko sa mga hotel na napuntahan ko. And then, itong isang to, sa Pasay naman. Oo, sa Pasay, which is very cheap lang talaga siya compared to the other hotel. But then, wala siyang AC, wala siyang air conditioner. So, ito na, nag-book na ako kasi nga sabi ng asawa ko, maghanap ako ng yung mura na hotel. Kasi dun sa listahan namin, medyo may kamahalan siya. So, ito na nga, syempre, di ba, sabi, maghanap ng mura. So, sa picture, syempre, di ba, yung mga hotel, ang kaganda ng picture, like, brand new, alam mo yung parang bagong gawa, or, in-upload nila yung, nila sa page nila, nung bagong gawa, yung hotel na yon. So, syempre, nag-browse ako doon, nakita ko tong hotel na to, which is, may pa siya, may swimming pool. So, di ba? I mean, good deal, kumbaga. So, inano ko na yun, kinuha ko na. Tapos, eto na, maya nagbiyahe na kayo, pumunta doon. Eto na, kasi papasok pa siya eh. May skinita siya, tapos papasok. Tapos, nagtanong-tanong kami kung saan to. Then, tinuro nga kami doon, papasok pa. Tapos, may nag-open ng gate. Pag-open pa lang ng gate, alam mo yung pakiramdam mong sad aura. Parang ang sad ng place. Biglang, alam mo yung, alam mo yung, alam mo yung masaya ka kasi kasama mo yung husband mo. Tapos, mag-i-enjoy kayo. Travel. But then, all of a sudden, ito, yung mararamdaman is parang malungkot. Tapos, maya naramdaman yung parang nasusuka na ako. Right then, alam ko na there's something wrong in that place. Tapos, may swimming pool siya ha, may maliit na swimming pool siya. Pero since sumalubong sa akin yung lungkot ng ng place na yun, hindi na ako, nawalan ako ng interest dun sa pool. So, tumiretso na kami sa room namin. Yung room namin, mainit siya talaga kasi 'di ba walang aircon. Electric fan lang siya. So, as usual, alam mo yung one bed, double size, and then small table with one chair. Ang tingin ko naman sa room na yun, okay naman. Well, medyo paranoid lang ako kasi nga 'di ba ang salubong sa akin ng lugar na yun when we enter was actually like sad. So, ito na, paranoid na ako kung ano na nasa utak ko. Tapos, lumabas kami ulit. Hindi pa rin ako umano dun sa pool. Parang, wala akong interest sa pool. Alam mo yun. Kasi, nandun na naman yung utak ko, being paranoid. Alam mo yun. So, lumabas kami. Nasusuka pa rin ako. Tapos sabi ko, instead na magta-taxi kami, sabi ko, baka pwedeng na lang tayo alam mo yung mag-jeep na lang. Kasi maghanap nga kami ng hapunan namin pagkain. Nag-jeep na lang kami. Tapos, alam mo yung parang nag-iisip ka, alam mo yung, di ba, pagka ganyan kasi, na bigla bigla kang nakaramdam ng gano'n, mag-iisip ka, ano kaya ang meron sa lugar na yun, di ba? Anuhan pa yung nasusuka ka, tas ang bigat ng pakiramdam mo na, alam mo yung sa sobrang bigat, gusto mong umiyak, na hindi mo malaman kung bakit, alam mo yung ganun. Ayun talaga yung pakiramdam ko nung time na yun. So, eto na. So, nakabili na kami ng pagkain. No. Dinala lang namin dun sa kwarto namin. Ito na nga, tapos pagpasok namin ng gate, parang
tinignan ko yung swimming pool. And then, gabi na yun eh. So, tinignan ko yung swimming pool. Alam mo yung ginala ko muna yung tingin ko. Pero, hindi ako nakakakita ha. Which is, there are times na nakakaramdam lang talaga ako. Tapos, ginala ko lang yung yung paningin ko. Alam mo yun, dun sa ilalim ng tubig. Although, malinaw naman, malinis, may tagalinis. Malinaw yung tubig. Alam mo yung ang sarap sana enjoy pag gabi, tas kasama mo yung husband mo. Alam mo yung ganun, you know, like, romantic night, alam mo yung ganyan. Kasi walang naliligo sa swimming pool eh, alam mo yun. Pero, pag tinitignan mo kasi yung mga chairs, tables, gilid ng swimming pool, ang ilalim ng pool, tapos, parang inaano mo sa utak mo na alam mo yung parang merong hindi magandang nangyari dito. Maybe way back, maybe 100 years ago. Kasi parang, hindi talaga tama eh. Alam mo yung pakiramdam mo na mayroong hindi tama. Alam mo yung ganun. Ganun yung pakiramdam ko, which is, parang, oh my God, ano ba talaga? Alam mo yung utak ko, dun lang napapako yung utak ko, yung isip ko, dun lang napapako sa lugar na yon. And then, ito na ako, nag-iisip na ako, kasi 'di ba usually, pag may mga ghost, mga ganyan, gabi sila nagpaparamdam. So, ito na, parang ayoko nang matulog. Oo, totoo, parang although, alam mo yung hindi maganda yung pakiramdam ko, pero parang takot akong matulog. Kasi nga, paranoid ako eh. Alam mo yung, what if may white lady? Kasi, ang tanging umano sa isip ko talaga, pag mga ganyang mga nakakatakot, since, alam mo yung, ang lagi mo napapanood kay Papa Dudut is, yung white lady, tas matanda, Papa Dudut, fan ako. So, ganyan na yung umaano sa utak ko. Oh my gosh. Hindi rin naman ako makapagtalukbong ng kumot dahil napakainit, electric fan lang. Tataob ako. Hindi naman ako makahinga ng maayos. Tapos, eto na, naiihi na ako, no. Malalim na gabi, naiihi na ako. I-shared bathroom yung doon. So, ginising ko talaga yung asawa ko. Ginising ko siya. Sabi ko, samahan mo ako, naiihi ako. Tapos, ito pa, alam niyo yung napaka-creepy pa. Kahit na alam mo yung creepy yung sa labas ng hotel nila, mararamdaman mo, mas creepy yung sa mga shower nila at saka sa toilet. Ito na nga. Alam mo yung, umiihi ka, tapos sabi ko sa asawa ko, dyan ka lang ha, huwag kang umalis. Although maliwanag yung place kasi nga, diba, ang daming lights eh. Hindi ako nagpapaiwan. And then maya nagulat ako. Lumingon siya. And then, he was like, babe. Tapos sabi ko, bakit? Did you see it? Like, may nakikita ka ba? Sabi ko, wala. Bakit? Sabi ko, wag kang mag-ano dyan. Manahimik ka. Kasi alam mo yung pagkaganyan. Pagkaganyan kasi na may ganyan na siya. Parang doon na natitrigger din na rin yung ko. Yung, sabi ko sa kanya, tumigil ka dyan. Tapos kasi sabi niya, may kumalabit sa binti niya. Tapos paglingon niya, kasi, yung pag-enter pa lang namin sa hotel na yun, may pusa siyang nakikita eh. Kasi may mga alagang pusa yung doon. It's either may-ari siguro yun. So, paglingon niya, wala namang wala. Ni pusa, wala. Tapos sabi niya, may kumalapit kasi sa binti ko. Akala ko pusa. Sabi ko, baka hangin lang yun. Sabi niya, paano magiging hangin? Wala namang electric fan dito. Tsaka gabi na Tsaka sarado yung mga dyan. Paano magkakaroon ng hangin? Tapos, ito na nga. Balik na kami sa kwarto. Nakaupo lang kami sa kama.
habang alam mo yung parang ako parang andun yung 50-50 yung thought ko na matutulog. Alam mo yung matulog, hindi, alam mo yung gano'n. Tapos siya dahil sa nga yung ramdam talaga niya may kumalabit. Parang alam mo yung kahit siya, alam mo yun, kahit siya hindi rin siya hindi rin siya komportable that time. So ito na, kinaumagahan. Although nakatulog naman kami konti, konti. So kinaumagahan naghanap kami ng ano, yung hotel na medyo medyo okay, may aircon kasi parang banas na banas siya pag walang aircon. So ito na, kinabukasan, maaga kami nag-impake. Diyos ko. Tapos ang ginawa namin kasi 'di ba maaga kami nag-check out doon sa hotel na 'yon. Ang ginawa namin, nagbayad na lang kami kasi ang check-in time is 12, 'di ba? 12 noon. Eh ang aga pa namin umalis doon, mga 9. So nagbayad kami, magkano per oras ang binayaran namin para lang alam mo yung makakuha kami ng magandang pahinga, makatulog siya ng maayos. And luckily when nung dumating kami sa bagong hotel na inanuhan namin, oh, talagang ang ganda niya. Tapos alam mo yung peaceful talaga yung mind mo. Tapos alam mo yung talagang alam mong makakapagpahinga ka ng maayos nung wala kang naiisip na alam mo yung para yung mga white lady or something or like you know like matanda, alam mo yung ganun. Kasi alam nyo kung bakit ako nag-iisip ng ganyan, kasi takot na takot ako makakita ng ganyan, although hindi pa naman ako nakakita ng mga ganyan, pero alang pinagdasal ko talaga na no, ayoko pong makita ng ganyan, although kahit gustong gusto ko, pero alam mo yung may may part sa isip mo na gusto mong makakita ng ganon, pero may part din ng utak ng isip mo na parang ayaw dahil baka hindi mo kayanin yung magiging reaction mo once na makakita ka ng ganyan. Alam mo yung ganong thought? Kasi talagang nakakatakot. Although hindi ako nakakita ha, may time lang talaga na nakakaramdam ako. Especially pagka yung ano, yung parang hindi ako nagdadasal bago matulog. Doon lumalabas yung instinct ko or yung alam mo yung makakaramdam ka ng parang kakaiba. Ayun yung na ano ko yung parang naano ko sa sarili ko na pagka hindi ako nagdadasal bago matulog, yung mga negative yung mga ano ko, yung umaano sa akin. So doon na po nagtapos yung little horror or little sad horror story. Sa Pasay po siya na hotel. Which is cheap lang po siya, 930 something a month. No, 930 per night. Yeah. May sunod pa po akong i-upload which is about hotel pa rin po. This one is in Manila din po, sa Parañaque naman, near Terminal 1. So yeah, mga guys, pa-share naman ako, tapos pa-subscribe na din po, please. Bye.